Isinusulong ngayon ng FNRI o ng Food and Nutrition Research Institute ang pagkain ng Pinoy brown rice na binansagang kanin yumanggi. Bukod daw kasi sa mas masustansya, makakatulong daw ito para maging rice self-sufficient o hindi na kailangan pang mag-angkat ng bigas ang Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz. Jessica, minado ang Food and Nutrition Research Institute na hindi pa-gaanong patok sa mga Pinoy ang pagkain ng brown rice. Pero kung iisipin lamang natin ang lahat ng magagandang benepisyo nito na mukhang lahat tayo ay gugustuhin na natin kumain ng brown rice at inilunsad na nga ng DOST FNRI ang kanilang pinagmamalaking kanin yumanggi o brown rice. Brown rice ang laging hanap at kinakain ni Jel sa nakalipas na 3 taon. Ang problema, minsan ay nahihirapan siyang makahanap nito. If you eat brown rice, parang 5 to 6 na subo mo, parang mabubusog ka na. And gusto ko sana paliitin yung tummy ko nung araw. Rich po siya sa vitamin E, tsaka sa zinc and magnesium. Very pricey and expensive po siya sa mga supermarket. Di lang daw maganda sa kalusugan kundi marami pang ibang benepisyong hatid ang pagkain ng brown rice na binansagang kanin yumanggi ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST kaya isinusulong nila ito. Kanin yumanggi, ibig sabihin kayumangging kanin o brown rice. Mas maraming minerals and vitamins ang brown rice. B vitamins yan. Vitamin B1, vitamin B1, vitamin B6. Yung zinc, yung iron, at saka yung calcium. Because of its high dietary fiber, it aids in the digestion pagka may fiber ka and nakakababa siya ng cholesterol. May economic value dahil sa bawat kilo ng palay na inaani, 750 grams ng brown rice ang malilikha, 10% mas mataas kaysa sa 600 hanggang 650 grams lang ng white rice. Dahil dito mas mabilis nating maaabot ang self-sufficiency sa bigas, kakayanin pa nating mag-export. Mas makamumura rin daw na aabot sa 30 hanggang 40% ang magsasaka magpo-produce ng brown rice kaysa sa white rice dahil mas kaunting equipment lang din ang kakailanganin sa paggawa nito. At higit sa lahat, maganda rin daw ito sa nagda-diet. Dahil mataas ang satiety value nito, konti pa lang ang nakakain ay busog na agad ang pakiramdam. 2011 sinimula ng FNRI ang kanilang pagsasaliksik para mapalawig ang shelf life ng brown rice, ang tamang paraan ng pagpapatuyo nito at paggamit ng brown rice sa iba't ibang putahe. Versatility of the brown rice. We came up with many recipes, actually more than 20 recipes na na-develop nila. We are able to produce brown rice which doesn't turn rancid after 1 month. Bagamat mas mahal ang presyo ng brown rice sa merkado na umaabot ng 72 to 75 pesos per kilo, ang produkto ng FNRI maaaring mabili ng 55 pesos lang per kilo. Pinabibilis at pinagbubuti na raw ng DOST ang produksyon ng kanin yumanggi para magmura na ito sa merkado. Jessica, ilang misconceptions lang tungkol sa brown rice na nais ipatama ng FNRI. Una, hindi siya variety ng kanin. Pangalawa, hindi lamang ito kinakain kapag may digestion problem at hindi rin nakakataas ng uric acid kapag kumain ka ng brown rice. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.